Kaugnay sa sitwasyon sa Marikina, makakapanayam natin ngayon si Mayor Del De Guzman. Mayor, nasa linya na po kayo. Magandang umaga po, Mayor. Hi, Miss Maris. Sir Howie, good morning po. Yes sir, nakikita namin ngayon ang level ng Marikina River, no? Halos 20 na. So pag nasa 20 na po ito, ano pong ibig sabihin nito? Sir, kanina po, by 18, nag-force evacuation tayo. Marami-rami na mga inaabot na baha niyan, no? Kaya ngayon nga po, Mayor, patuloy pa rin ang evacuation natin. Mayor, kasasabi lang ng aming resident meteorologist, si Mang Tani, that in the last 30 minutes ay may bumagsak na raw na kalahating buwang ulan. Sa ngayon po, dyan sa Marikina, dahil alam natin na sobrang naging impact ng Typhoon Ondoy dyan sa inyo noong 2009, paano nyo ikukumpara yung rainfall nung Ondoy sa nagaganap ngayon? Actually, no, hindi pa to talaga yung naranasan natin nung nakaraang Ondoy sa pag-usapan natin sa laki ng inabot ng baha. No? So halos yung kalahati pa lang nung naranasan talaga namin nung nakaraang nung Ondoy. Kaya ngayon ay nasa 2,000 families na ang na-evacuate natin. Noong pong nakaraang Ondoy ay halos 5,000 o yung iba hindi na na-evacuate dahil talagang baha na po buong Marikina. Hindi, makasingit lang ako, Mayor, no? Kasi ang sinasabi po ng ilang mga residente doon sa may Concepcion 2, pagamat siguro in general yung sinasabi nyo na wala pa ito sa kalahati nung dinanas nyo nung bagyong Ondoy. Pero yung mga residente po na nakausap ng ilan nating mga tagapagbalita kanina, doon po sa Concepcion 2, mas mataas pa po yung baha na inabot daw nila ngayon kumpara nung Ondoy. At yung mga sasakyan, meron ata kayo dyang lugar kung saan nyo pinaparada yung mga sasakyan para hindi na mabaha yung mga sasakyan, pero sa mga oras na ito, binaha na rin daw pati yung mas mataas na lugar na pinaglalagyan daw po ng mga sasakyan, na pinaparadahan ng mga sasakyan. Mayor. Hindi ko alam kung saan yung sinasabi na, pero yung Concepcion 2 daw po. Pero yung sinasabing paradahan, mataas po yun talaga, hindi iaabutin yun, no, sa Barangay Marikina Heights. Pero dyan po sa lugar sa may sinasabi nyo sa Concepcion 2, talagang hinahanap namin ng explanation dyan, talagang tumobra ang taas ng tubig dyan. Ang tingin namin, yung talagang buhos ng ulan na talagang napakalakas dito sa Marikina na talagang hindi agad nakalabas ng ng Marikina River dahil sa sobrang taas na rin po ng Marikina River. So, yun po ang tingin namin naging dahilan dyan. Kaya kahit nung kanina, as early as 5 o'clock, voluntary evacuation na nga tayo, pero yung lugar na yan, hindi nasa, na talagang mas tataas pa. Binabalikan namin yung mga nakakarang history ng pagbaha dyan, hindi pa namin nakikita na ano yung nagiging dahilan dyan. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, ang tingin namin, yung pagbaha ng sobra ng Marikina River, at the same time yung pag-ulan mismo sa Marikina. Yung lakas ng ulan sa Marikina, lakas ng ulan sa bundok, nagkasabay-sabay. Opo. Yeah. Mayor, nabanggit nyo nga na nag-evacuate na kayo ng mga residente. Pero may mga lugar ba na hindi naka-evacuate yung mga tao at kailangan ngayong i-rescue? May napipinpoint na ba kayo mga priority areas na talagang kailangan puntahan na ng mga rescue units ng Marikina? Actually, nakatutok na po lahat sa mga areas na talagang nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng baha. Sabay-sabay natin tinututukan yan. Dahil hindi natin maiiwasan talagang kailangan puntahan lahat. Hindi natin pwedeng iwasan yung iba. Kaya hanggat maaari, lahat ng ating mga tauhan ay nakatutok dyan sa mga barangay na merong na-epekto ng pagbaha. Mayor, may pagbigay alam lamang namin po sa inyo, no? Kasi yung aming reporter po na si Micaela Papa, kanina, nandyan po siya sa May Tumana Bridge at may mga kasama po siyang mga buntis daw, mga bata at matatanda na gustong-gusto nang ma-rescue ngayon. Hindi ko alam kung tama ba yung eskwelahan, Joshua Caleb School, nasa may bandang tapat daw po sila ng eskwelahan na yon. At tumirik daw po yung truck
na supposedly magre-rescue sa kanila. So, kumbaga, nahihirapan din kanina nung kausap namin siya, ay nagkakagulo yung mga tao doon dahil gusto na silang ma-rescue. Dahil umabot na raw po hanggang second floor yung baha ng kanina nung nagbalita po siya. Paano po ba ang gagawin natin? May mga pump boats po ba tayo na ready? Pupuntahan ko na lang po, pa-verify natin kung nandun pa rin sila. Dahil halos lahat po ng mga insidente na i-report na rin sa atin, pinapupuntahan na natin. Dahil talagang sobrang bigla po yung pag-ulan, no? Ang lakas ng ulan. Kahit nga kanina, wala pa sa level ng forced evacuation, mga alas 5 ng umaga, nagpa-forced evacuation na tayo dahil talagang nakita natin yung lakas ng ulan, may aabos na ganitong kalaki ang pagbaha. At the same time, talagang ang nahihirapan tayo sa sobrang lakas ng ulan, nahihirapan din ma-evacuate yung mga tao dahil di natin sila mabasa o yung lalo na yung mga matatanda, mga bata. At yung mga buntis. Magkasakit pa, plus buntis pa. Ayan, opo. Kaya po, papaverify ko kung sa mismo lugar yan dahil tuloy-tuloy na po mga barangay officials natin nakatutok sa kanila. Sila po yung nakakatulong natin sa mga barangay. Opo. Mayor, naalala natin na nung Typhoon Ondoy nung taong 2009 sa sobrang lubha po ng impact ng ulan at ng Ondoy dyan sa inyo ay kumilos na po yung mga sundalo na pinadala ng Department of National Defense, no? Yung national government na po yung kumilos para tumulong dyan sa lokal na pamahalaan. Inaasahan nyo ba na kakailanganin nyo yung ganong klaseng tulong ngayon na lalo pa at hindi pa tumitigil yung ulan at mataas na po yung tubig sa maraming bahagi ng Marikina? Tumawag na po tayo, no, kung sakali. Tatawag tayo sa kanila kung kinakailangan. Pero sa kasalukuyan po, lahat po ng mga volunteer organization, inactivate na po natin, mga reservists, mga Red Cross, kung ano pa, nandito na ngayon, naka-standby po sila. Opo. Alright, mga karagdagang paalala lang po. Kasi Mayor, kanina meron ding ulat sa atin na bagamat taliwas naman doon sa mga gustong ma-rescue na, no, may mga iba raw na mga residente rin dyan na sa kabila ng forced evacuation na ipinatutupad nyo, nagbabalikan pa po sa kanilang mga tahanan at ayaw sumama doon sa mga rescuers. So yun po, no, kasi nga po kanina, mababa pa yung tubig, akala nila hindi tataas. Kaya yung mga budget pamilya, nagtaiwan muna, sobrang bilis po talaga at takas ng ulan, sobrang bilis po ng pagtaas ng tubig. Kaya, agad tayo, nagkara po, sumama na po sila. Tatas po po na mula 1 hanggang 2 metro pa ayon sa DOST, so kasi sa kanilang kompetisyon na pagbabagsak na ulan po. Alright. Okay, maraming salamat po at makikibalita ulit kami mamaya at mag-iingat kayo dyan sa Marikina, Mayor Del de Guzman. Salamat po.